sige, dito. Uupo ako ha, sandali ha. Sir, ako rin magtatanong sana kung pwede ng reaction sa budget insertion kasi tinatanong din namin. Okay, wala sa ano ba yan. I do not want to talk about politics and I don't have any place for whatever the situation is going on. I like to talk to you more realist, more pragmatic. Anong ibig sabihin ng realist? Totoong kaganapan, totoong mga tao, totoong hamon, totoong problema, totoong solusyon sa na kinakailangan. Yung mga tao na yun ang importante. Now, patungkol din sa mga issue, marami kayong issue dyan sa kaliwat kanan. Siguro, kung yung mga budget insertion, that is basically issues, and that's not exactly why I'm here. I can talk about it, but I refuse not to talk about it. It's not in progress because I'd like to make sure my message resonate doon sa sinasabing mga taong sa ibaba. Yung mga below poverty line, above poverty line, just getting by, working class, the lower middle class, and the middle class. Gusto ko i-define muna natin. Who's our target market? Yun, may target market ako roon. Sila yun, mga totoong tao. Ginawa ko yan, hindi pang lokal. Ginawa ko yan for national launching na para sabihin kung ano yung aking advocacy. I stated, the first, iba ang tinitingnan nyo ngayon. Iba dahil hindi siya typical, hindi ako political, hindi ako traditional. Si Ben, Bitag, Tulfo, naiba. Tumingin kayo sa survey. Lahat sila comebacking. Lahat sila. Pero ningka ginamit ko yung aking programa para magpasikat, sumikat. Hindi ako entertainer. Anong tawag niyo sa akin? Advocate ako. The word advocate, ibig sabihin, you feel the needs of others, expect nothing in return. So, yun ang advocacy. Ang advocacy ako, tumindig, tumayo, ipaglaban, para doon sa mga biktima ng pang-abuso, pananamantala, panloloko, at papabaya. Sa apat lang yun. So ngayon, whether national or local, sa ibaba, nagre-revolve din lang sa apat. Bakit? Mga totoong tao yan. Kung isyong pag-uusapan, marami dyan na pwede na magsalita sa kanilang programa, sa telebisyon, sa radyo, o sa kanilang mga social media platform. But I'm not here for that. Let's get it straight. I want yung advocacy namin resonating nationwide. And I happen to be a resident of Quezon City, so I have to use that as my platform. Hindi siya localized. So anybody, impromptu question doon sa mga simple, totoong tao na kaharap sa totoong hamon, totoong pangyayari, totoong biktima, totoong karanasan. Lahat totoo. Wala akong gagawin ditong kwento na medyo know-it-all. Iba si Ben. Mas malawak ang aking karanasan. Mas malawak ang aking kaalaman. Kung pag-uusapan is basically common sense. I have a higher common sense. I'm sorry I say that. We're talking about the wisdom. I have a higher wisdom in terms of really doing all these, community service. Kasi hindi ako public servant, so I don't call it public service. Ang public service is para sa mga public servant, but I happen to be in the community, so I call it community service. So okay, let's get it straight. Now, give me the first question. Sir, what specific legislation ang isusulong ninyo pag kayo nasa Senado na para matulungan natin yung mga less fortunate na kababayan natin na ipinaglalaban po ninyo? Okay. Alam niyo kasi kami, nakahanda kami. Hindi ito biro. Number one, I have my legal team with me already. Nasa likod ko si Atty. Batas Mauricio, and we have a lot of legal team sana pagdating sa legislature. So I'm being handled to study, pag-aralan, balangkasin, repasuhin, tingnan kung kinakailangan balitan ng mga batas na hindi na nakaayon sa panahon. So, yun ang una. Pero kung titingnan muna natin, malawak, kukulangin yung oras natin. Kukulangin yung oras natin. Anong legislasyon? Marami. Ayokong maging parang mayabang, no ito. Kaya lang, hindi ako nag-iisa. May mga researchers kami, journalists, totoong karanasan namin, ang biometro namin sa totoong tao sa aming action center, daang-daang taong dumarating sa namin, hindi kami nagbibigay ng ayuda
Wala kaming binibigyan ng mga anumang bagay. Ang sa amin lamang tumayo, ipagtanggol. Sila yung mga papabayaan na dapat inaasikaso. Lalo-lalo na ngayon, punong-puno na tayo ng issue. Masyado ng hati yung ating bansa. Puro politika ang pinag-uusapan. Ang sa akin lamang, paano naman sila? Sinong nakikinig sa kanila? Huwag tayo malunod sa issue ng mga kung anong nangyayari sa bansa. Kasi yan, it can solve itself doon sa mga nanunungkulan. Kung sakaling magsasalita ako na hindi pabor doon sa mga nakaupo or sa mga administration, opposition, that's self-serving to me. So let me begin by saying I'm a populist. I serve the people. I like to be able to make sure I'm the servant of the people. I do not have any party independent though. But maraming nag-a-adapt sa akin for the simple reason na nakikita na nila authentic kami. Nakahanda kami. Hindi kami yung gawa-gawa lang. Gusto mo pumasok pagkatapos wala kang plataforma, hindi mo pa alam kung anong gusto mo, gumagawa ka ng branding mo. Ang brand namin for the last 22 years, 23 na nga. We're still doing it. Ginawa na namin noon, ginagawa pa rin namin ngayon, at patuloy namin gagawin sa susunod na henerasyon. Hindi kami magsasawa. Pero, ito na ang dahilan. Ano ang dahilan kung bakit si Ben sasabak sa Senado? For the last 23 years, nakita namin ang kahinaan ng sistema. Pag tinulungan mo ang isang tao, either siya ay mapupunta sa agraryo, mapupunta sa pagsasaka, mapupunta sa environment, sa DILG, mapupunta sa law enforcement, or justice, social justice, crime, economy, lahat yan. Sapul lahat yan. Biktima sila, mga totoong tao. Kaya ako, wala akong panahon maghaka-haka pagdating doon sa sinasabi natin, you come up with your own analysis and then you become paralysis. I don't analyze. I study the problem with my research team, with my legal team, and then tinitingnan namin, may problema sa batas. Doon namin nakita yung gray area. Kaya yun ang nagtulak sa amin na sasaba kasi na nakita namin kahinaan. Kung may nakita kang kahinaan, dalawang bagay lang. May papalit ka ba? Mayroon ka bang iaambag? Kasi kung wala kang aambag, wala kang ipapalit, sa isang bagay, status quo yan. So kami, nakahanda kami, nakita na namin kahinaan, so alam na namin kung ano yung dapat doon sa nararapat, balangkasin, may pasuhin. Pagbabaguhin mo yan, dapat meron kang ipapalit. Yan ang sinasabing legislation. Patungkol naman sa aking pagiging journalist, marami nagsasabi, anong gagawin mo? Magsasalita ka lang sa harap ng mikropono? Hindi. A lot of you don't know that I'm an executive. Because I'm an executive, I'm a corporate man, well-structured, well-organized, an organization, well-trained. Nobody knows that. So pagdating doon sa sinasabing struktura, organization, that's the Ben. Yun ang pagkakaiba ng Ben. Apat kami na Tulfo, nag-iisa lang ang bitag. Hanapin yung katangian. Pangalawa, ang sinasabi natin doon sa ginagawa natin, nasabi ko na sa inyo. So, advocate ako eh. Pag ikay isang advocate, tumatayo ka na doon sa tao, nagiging kabahagi ka na sa solusyon ng problema. Medyo nagko-conflict na sa trabaho mo bilang isang mamamahayag. Alam naman natin na pamamahayag is about searching the truth. You tell the truth and then you facilitate the truth. But when you start becoming part of the solution to the problem, then you're no longer the journalist. The journalists facilitate the truth, you tell the truth, you serve the truth. But when you start creating a solution, then you become an advocate. I've been an advocate. Kontra sa pang-abuso, pananamantala, panloloko, at pagpapabaya. Apat lang yan. Hanapin niyo yan. Sapul yan sa lahat ng problema sa bansa. Hindi ako tulad ng iba, ang daming mga sinasabi, ang daming pangako, ang daming mga kanilang laman sa utak. Pero it's not about how well you know, how much do you know, it's what you can do with what you know and how much you can do with what you know. Yan ang sagot ko. Alright? Sir, kanina sa impromptu speech ninyo, 2 beses niyong kinall on ang pangalan ni Senator Jinggoy. Paki-explain lang po. Alright. I do not make this an issue na parang pag-aawayin kami. I call on Just to Jinggoy clear, because sir. nakita ninyo yung mga basurero na yan. There were about 200 of them and they came to us last year. And I presented them kay Jinggoy, Senator Jinggoy. I think he's just simply busy. But we've been tinututukan namin yung problema na yan.
problema doon sa kontratista ng basura. Kaya namin tinututukan yan kasi itong mga basurero na to, napapansin ba yan? Nagiging laman ba ng balita yan? Or gusto nila lang issue ng politika? Sino ang magtatanggol? Sino ang nakikinig sa kanila? Alam niyo ba na yung mga yan ay nakatotoong tao, inimbestigahan namin? 6 hours sa hakutin mo ang basura. Tapos 125 lang. Anong klaseng kabalbalan yan? Para maka 12 oras ka, 250. Saan klase yan? Kung ikay kontratista ng basura, and I call everybody else, do not exploit, abuse itong nasa ibaba. Ipagdasal niyang wag akong lumusot. Tutugisin ko kayo. Titingnan ko lahat ng mga basurero na pinabayaan natin. Basurero na nga sila, nangangamatay sila. Nagkakalimuon niya, natutusok ng karayong, natetetano, namamatay. Tapos hihigpitan. Pag hindi ka nakahakot, tatakutin ka. Yun ang nakadating sa amin. Prinusenta namin kay Senator Jinggoy. Kaibigan ko si Senator Jinggoy. Kaibigan ng utol ko yan. Pero sa akin, I didn't say a call up. I have to remind. Hindi ako marunong makalimot. Wala akong sakit na kalimot. Pag-trainabaho namin yan. Hindi mo pwedeng status mo yan. May panimula, may hangganan, may katapusan. So, I only have to say it straight. Dahil totoong tao ako eh. Unfiltered na aking sasabihin. Maraming may gusto sa mga ginagawa namin. At yung nakikita ng mga tao, bakit ako number 2? Bakit ako number 3? Itanong nyo doon sa mga taong tinatanong ng reputabling survey firm. Anong nakikita nila? Ano bang ginagawa ko? Isa lang. Nagustuhan ba lang ang estilo ko? Or nababastusan sila? No. Yun ang sagot. Sir Bale, sorry po. Sorry. Sir Bale, kasi ngayon start na ng campaign, so hindi na natin siya mafa-follow up because nangangampanya na po tayo. Kung pala rin po na maupo sa Senado, isa po ba yon sa una ninyong tututukan? Okay, marami kaming tututugan at marami na kaming legislative agenda at hindi lang may priority kami. Kaya lang ayaw kong parang know-it-all. Tanda, may mga legal team ako. May mga legal team din kami sanay pagdating sa legislatura, sanay pagdating sa interparliamentary courtesy, sanay kami dyan. Mga case study namin, totoo, para sa inyong kaalaman. Marami na kami napasa ng batas, pero hindi kami kumuha ng kredito. Gusto namin ba balikan ulit? Yung APASA law na pinagmalaki ng BBM, saan nag-umpisa yan? Cyber, mga panluloko sa bangko, panahon ng mga pandemya, sino ang nilalapitan? Kami. Na nabulabog namin ng mga bangko. At sa mga bangko na yun may problema. Isang iglap nawawala yung mga deposit mo, milyon. Hindi mo pwedeng mawala ang 1 milyong piso na yan if you do a successive withdrawal overnight. So, there's a problem there. There's a cybercrime pinaigting, pinagmalaki. Awa ng Diyos, pumasa yun. Kasi kami, nagbigay ng case study. Kami ang tumatayo. Napansin kami ng isang kongresista sa ibaba na tumutulong sa amin sa Committee on Banking, si Congressman Erwin Cheng. Yun ang aming binibigyan. Nakatrabaho na namin si Congressman Erwin Cheng as way back in 2008 sa Cyber Bosso Bill, yung mga sex scandal ng mga kabataan ng araw na nagpasa ng batas nasa law. So, yun, napalakas namin human trafficking. Totoong mga international justice mission pumunta sa Pilipinas working with BITAG. Tahimik kami. Hindi kami nagsasalita, pero track record namin yan. And anybody who say, bogus ka, let them come to me in front. And I will tell them right in their face. And they can hear something from me na hindi maganda. Because you know what? We'll stake that. At marami pa kayong inaasikaso. Patungkol doon sa sinasabi mo, ano kayong gagawin namin? Well, siguro naman, nag-uusap kami, sasabihin ko, okay, gusto na yung situations. Bakit natatalo sa dole? Bakit natatabla? Nakikita ba natin yan? Yan ang dahilan kung bakit may bitag eh. So maliliit. Yung mga hindi pinakikinggan, pinababayaan. I took it to me. Siguro kung sinasabi nila tinatabla sila, siguro panahon na para matigil yan. Sending the signal, hindi ko sinasabi, na marami namang estilo pagdating sa Senado. You can always do privileged speech. You can always do leading to inquiry, to investigation, and end up with inactive legislation.
So, kabisado namin yan. So, para dun sa mga tao nagsasabi, anong alam mo? Marami kang may alam. Next. Sir, one last from my end. How do you make accountable doon sa mga taong sinasabi ninyo na nagsasamantala sa mga taong dapat may pagkakataon? Well, how do you make accountable? There are laws, may mga batas. Gagamitin natin ang lakas ng batas. Una sa lahat, natural. Sino yung biktima? Palagay nyo kaya, pag nakaupo lang sa Senado, titigil na ako. Hindi, may action center ako, may mga researchers ako. Tuloy-tuloy, nandyan yung anak ko. Uupo, patuloy na gagawin, makikipagtulungan ako. Hindi ako magbabago. How do you make them accountable? Then, batas yung pinag-uusapan natin. How do you make them accountable? Siguro, anong klaseng accountable? Anong klaseng, ito ba'y pang-aabuso, pananamantala, panluloko, o pagpapabaya? Piliin muna natin, saan ang gagaling yung biktima? Then, if we see kung saan ang gagaling yung biktima, then let's go with the victim. Evidence-based kami. Hindi kami basta-basta nagsasalita. Hindi kami papogi. Ginagawa lang namin, mambibitag kami. So, may batas tayo, may mga bugado kami. Kung sakaling ganun pa rin ang situations, maybe doon sa sistema. Saan ang problema? Sa alagad na batas? Sa piskalya? Saan ang problema? Sa mga, sabihin natin, mga establishment, mga departamento, saan ang problema? Paano nangyari ito? Marunong kami mag-imbestiga. Lahat naman tayo sa media, we know exactly our investigative player, and that's exactly given to us to investigate and search the truth. Yung laging, gagamitin ko ang galing ko sa media. Gagamitin ko ang pagiging galing ko sa pagiging advocate. At of course, naintindihan ko overall kalagayan ng bansa dahil executive ako. Napipil ko kung paano yung takbo ng ekonomiya, napipil ko takbo ng ating politika, napipil ko takbo ng ating ng batas, napipil ko pagkain, nakikita natin kakulangan doon sa sinasabing, kalusugan, trabaho, at peace and order. At doon na yung sinasabi, corruption. Sinamak ko na. Okay? Anything else? So, doon sa parting yun. And then going back doon sa sinasabing, how do you feel, number 2 or number 3? I didn't make the survey. The survey speaks for itself. Tingnan muna natin mga reputableng survey. Ano? Paano maging reputable ng survey? Tingnan ninyo doon sa kredibilidad, integridad. Sila ba'y mga binubuo ng mga social science, data scientists? Sila ba'y galing sa academy? Sila ba'y mga researchers? Sinishare ba nila yung mga data nila? O gawa-gawa lang nila? I believe yung mga survey, maraming survey dyan. May mga survey sa palasyo. Meron silang ginagamit na survey, hindi na lalabas, pero panupad nila yun. May survey na galing sa mga academy, sa universidad, sa prestigyosong kolehiyo. At merong iba na talagang totoong ginagawa. Mag-ingat tayo sa mga survey na kung minsan makikita mo, yung number 11 naging number 2. Tapos pinagpapalit-palit mo. There's such thing as distortion and junking. Survey company, we win. So, bali sir, you do you lang. Sige. Lighter issue lang. Alright. Pag pinalad yung dalawang tulpo pa, mabubuo ang T3 sa Senado? Pag ano? Mabubuo ang T3 sa Senado? Pag pinalad, hindi kami package deal. Isang dugon dumadaloy sa aming mga ugat. Isa ang aming gusto, pare-pareho kami pinalaki ng aming mga magulang, maging matapang, tumayo sa mga taong gusto mong ipaglaban, maaway, matulungin kami. Ngayon, pagdating sa Senado, may sarili-sarili kaming mga pag-iisip. Kung pwedeng, pareho yung aming mga prinsipyo, paniniwala, doon sa sinasabing isusulong ng anumang batas. So, independente ang bawat isa. Sabi nga namin, tatlong tulfo, nag-iisang bitag. Siguro sinagot ko yun. Anything else? Okay. Okay na sir, carry na Last po. question over here. Okay tayo? Last question? Okay na? Anything? Okay. So, anything from the newspaper or Johnny? Sir, any comment lang sir sa sinasabi nila na yun nga, pag sinabi pumasok ang si Ben Tulfo and Erwin Tulfo sa Senado, magiging political dynasty, yun yung comment nila sir.
Let's define political dynasty. May batas-batas political dynasty. Ano yung ginagawa sa Kongreso? Ba't hindi pinatutupad yan? Anti-dynasty. Anti-political. Kumbaga, against ako sa political dynasty. Against ako dun sa mga dynasty. Okay? Let's get it straight. Against ako dyan. Tamaan kung sino tatamaan. Pero, ipasa yan sa batas. Bakit sa akin tinatanong? At the end of the day, ang magpapasya, magbibigay ng kontrata yung mga tao na dahil na hinalal nila dynasty. Anong kanilang basayan? Siguro ang batayan nila, dun sa resultang nagagawa ng mga nasa dynasty. Ano bang pagkakaiba? Sa aking pananaw, dynasty na kami tatlo. Paano ka magkakaroon ng dynasty? Wala kaming baluarte kung kami nasa Senado. National yan eh. Hindi mo pwedeng kontrol yung tao sa isang Mindanao. Ang dynasty, mayroon kang baluarte. At sa baluarte na, magpapalitan lang kayo. Magpapalitan lang kayo. Yun ang dynasty. May batas pa tayo yan? Meron naman. Bakit hindi napapatupad? Ewan natin kung bakit. Ba't yung sa akin tinatanong? Siguro sa parte niya, let's get it straight. Against ba ako dyan sa, ayaw rin yan. Pero, separate natin muna. Ano bang definition niya? Paano kung isang pamilya, ito not in defense, paano kung isang pamilya talagang public servant at talagang ginagawa yung trabaho, gusto sila ng tao, who are we to say, stop? But if there's a law that says, hindi po pwede, marami na kayo. Well, saan ba una ang dynasty magmumula? Kinakailangan, sa aking definition, practical ako, pragmatic ako practical ako, grounded ako, sensible ako, and hindi ako katangkisip. Totoo. Ano bang dynasty? Pamilya, nagpapalit-palitan. Bakit? Pagdating ba namin sa Senado, nagpapalitan kami ng Rafi Erwin at si Ben? Hindi, magkaiba mga isip namin. Hindi dikit-dikit ang mga pusod namin. Ibang prinsipyo ko, paniniwala, ibang lohika ko, ibang talino ko, ibang mas mataas yung sinasabi siguro ng bawat isa sa akin pagdating sa sinasabing common sense. But there's a commonality amongst us, the brothers, ang gusto tumulong. But there must be some kind of the next level of the higher common sense. Tingnan niyo sa gobyerno natin. Tumingin kay administrasyon, opposition sa mga nakaraan. Do you see people with higher common sense? Yung sentido ko muna ginagamit mo. Yan ang tanong ko lamang. Do you see those people practicing the higher wisdom? Yung karunungan. That's my question. So, yun ang sagot ko. Dynasty ba ka mo? Pwede bang magkaroon ng dynasty sa Tulfo? Hindi ko masasagot. Pero tanong mo sa akin, Ben, wala kang makikita sa pamilya ko, sa anak ko, nasusunod sa ipak ko, diyan ka sa media. Walang pwedeng sumunod sa ipak ko dahil isasaba ko dahil nakita ko na panahon na may balangkasin, repasuhin, bisitahin, palakasin, palitan ang mga batas na wala nang katuturan sa panahon ngayon. Matagal na sila. Pinaglalaruan na kuminsan ng mga nasa lokal o nasa nasyonal, kaya kuminsan nahihilo, kaya yung mga tao nahihilo. So, mag-ingat tayo doon sa mga mambabatas, pasan ng batas, pero walang katuturan mga batas. Hindi ito question ng paramihan ng batas. Yung mga batas na totoo, susolve, magiging solusyon, daan sa sinasabing pagbabago. Or hindi man pagbabago, bagkus maiangat mo ang antas ng pamumuhay ng mga simpleng tao sa ibaba. So lagi ako dun sa ibaba. Kaya ko namang umupo dun sa mga tycoons, at saka mga kung sino man itong mga titans in business industry. Isa lang aking sasabihin, gusto kong sabihin to. Hayaan natin ang mga negosyante magnegosyo, hayaan natin ang politika. Iwalay natin ang politika, iwalay natin ang negosyante. Ang mga negosyante, nabubuhay sila doon sa kanilang pananaw, kanilang kumpiyansa sa nakikita nilang polisiya, mga regulasyon na ito'y pinatutupad ng sinasabing gobyerno. Siguro malalim na aking sasabihin ngayon, hindi na ito pangmasa. Pag nawala ng kumpiyansa ang mga negosyanteng malalaki, magkakaroon ng sinasabing walang katiyakan. Pag naroon walang katiyakan sa sitwasyon nakikita nila sa takbo ng ating ekonomiya at politika, nagpipigil sila sa kanilang puhunan. At nakikita sa mga labas na mga other foreign investors hindi na papasok.
Ang aking dalangin ay sana hindi man tayo pwede magkaisa for once. Itong sinasabing eleksyon, there should be peace. Yun lang. Mahirap na ikamit yung unity. Just peace, katahimikan para marinig ng taong bayan kung anong maiambag mo. Huwag kang mangangako, huwag nating lokohin ng mga tao, matatalino ng mga tao natin, sana yung mga susuri. Kasi yung mga tao nagbibigay ng kontrata sa akin at sino man ang gustong sumapak sa anumang larangan ng politika na ito, senador man yan, congressman, gobernador, lokal, huwag natin lokohin. Ang totoo, ang tao magbibigay ng kontrata. At alam ng tao, sakaling nabuisit man kayo sa akin o nabuisit kayo sa sistema, nabuisit kayo sa kabila, sa kanan, nabuisit kayo rito sa kaliwa, sa kanan, sa administrasyon, sa posisyon, magsuri kayo. Ika nga, yung kapangyarihan ay nasa balota. Kung may nakita kayong bagay hindi maganda, ibasura nyo sa pamamagitan ng balota. Kung ano yung susulat nyo sa balota, yun yun. So, marami na kong sinabi. Thank you, sir. Thank you po. Thank you.